Hi everyone, and we're back. Hi everyone, we're back. Yeah, this is Mervin and I'm Marielle. Mariel, and we are the Usives. Usage. Um, it's been a while since we last did a vlog session. Um, we're gonna do what we're gonna do is like we're gonna try to discuss some topics, uh, just to get you guys like um, input as to what we've been doing. Okay. Meron kaming pag-usapan din dyan, like brainstorming. Um, by the way, before we forget, we're doing a Zoom kasi si Jen or si Mariel, she's in the Philippines and I'm here in the United States. So hindi naman kami pwede. There's a time difference actually. Nakantok na ako. Late na dito sa amin. Yeah. Um, but we wanted to do some go over some topics. Again, the topics that we're discussing. This is just based on our experience. Um, well, hindi kami professionals or anything like that. We're just a brother and sister tandem. We love to chat. And syempre, lagi namin napapag-usapan yung certain things, you know. And so we decided why not do a video blog. Um, our first topic, and like I said, any feedback would help. You guys can tell us what we need to do. If there are any questions or any reactions, just put a comment. It's more than welcome. Right. Anyway, Jen, anong first topic natin? Also, bago pala tayo magsimula, kuya, we are Eh, welcoming suggestions kung saan kami pang platform pwede mag-record. Because right now, yung free option namin is Zoom. So, yun. For first episode, we thought of the topic na or the question, bakit wala pa akong alam at my no, age? teka muna, Wait, oh, bago sige. yan, bago yan. Bago yan, ang ano natin, ang pinaka-main general idea namin when we were brainstorming is conquering adulting. Right, oo. And Yun, then, yun muna so, dapat. okay, sige. Conquering adulting, and we are trying to discuss several topics that fall under it, di ba? So, yun. So, for the first episode nga is, wala pa kaya akong Subtopic. alam. Yeah, subtopic would be, bakit kaya parang wala pa tayong alam kahit na matanda na tayo. So for reference, I'm in my 30s and my brother is in his 40s. It, Charis. anong 40s, 50, Series. 50 na ako. Mm. Pero ito naman yung sinasabi naman namin na parang wala akong alam. Hindi naman yung parang walang direction yung buhay namin. We're just touching, that topic na for some people, or sometimes there comes, a point in your life na bakit parang, oh, ano ba to? Ito ba talaga yung meant for me? Or something like that. Mm. I think it stems out So, from the question, kuya, na minsan parang yung nakikita mo sa mga tao sa paligid mo, if bakit sila feeling mo na figure out na nila yung purpose nila sa buhay. Parang, kaya nga, yeah, may direction so, sila, so parang let's, ganun. let's go over Go. yung una nating ano bang tawag nito aspect nung ano natin is bakit wala pa akong alam like career wise, Mm-hmm. like yung may mga questions doon na tama ba yung career na pinili mo, am I in the right career path, masaya ba ako doon sa career ko, have you found fulfillment or purpose dun sa career na napili mo. Mm-mm. Well, Yung pa, ay, ito pala. So just because na you've chosen a career, do you feel successful or, you know, in your career? parang iba-iba kasi, parang halimbawa 'pag nandun ka na talaga sa totoong mundo, minsan yung tinake up mo ng college or nung habang nagso-school ka, hindi ka pala dun maggo-grow, 'di ba? Yeah. Like halimbawa with dad and yung isa nating kapatid, si Kuya Jaja, 'di ba? From what I know, both of them are engineers by profession. Pero si dad, Mm-hmm. mas nag-thrive siya sa pagiging sales, 'di ba? And si Mm-hmm. Kuya Jaja naman, engineer din siya, pero ngayon mas nagtatribe siya with accounting, finance, di ba? Which are both Yeah. very different
fields or industries. So, Yeah. siguro parang, Same with me. oo, Ako din, nag-graduate ako ng physical therapy pero hindi ko naman napapractice. ayun nga, 'di ba? Pero masaya ka Yeah. din sa ginagawa mo ngayon, 'di ba? So, Oo naman. siguro parang, Just yeah. just an overview. Ako right now I work doing medical billing. Mhm. So closely related pa rin, medically related pa rin, pero hindi Mm. ako nakapag-practice physical therapy. Mm. Yun nga. Ako kasi, accounting yung una kong pinili, pero hindi naman ako graduate doon. Pero kumbaga, yung shiniftan ko na course, malayo pa rin sa ginagawa ko ngayon, which is SEO. So, hindi, kumbaga ito, hindi ko rin naman nakita na dadating sa path ko eh. Pero I just tried it out and surprisingly, masaya naman ako na ginagawa siya. Naman kaya hindi naman ako nakapag-practice ng physical therapy kasi yung just as a general overview, mahirap mag-practice ng physical therapy sa Pilipinas. Mm, Parang hindi ka naman talaga kikita ng malaki unless na ma ano ba to mag-work ka for a bigger company or let's say sa university or something like that, yung malaking hospital, ito siya ang daming competition. mm, Tapos when I graduated from college, ang nagbo-boom nung time na yun is yung medical transcription, mm, which na-enjoy ko naman ng gusto. Hindi, nung time na yun, parang uh, mas okay pang magtrabaho as or as medical transcriptionist kasi mas malaki pa yung kita namin compared sa mm. physical therapists. Totoo. Nag-enjoy naman ako. Mm. So are you happy with your career at the moment? Ako I am. Kasi actually to be honest, nakita niyo naman na nila ate na ako yung hindi kabit-kabit yung naging career. Kumbaga, I came from a banking industry, tapos nag-sales din ako, ganyan. It's parang a journey parang of figuring out what I really want. And hindi ako ganun nagtagal dun sa mga industry na yon. Thankfully, itong ngayong trabaho ko ngayon, talagang nagtagal ako, 'di ba, taon. Kasi nga siguro dito nakita ko Yeah. yung fulfillment ko, I came out of my comfort zone, na-develop ko yung mga skills ko na hindi ko ini-expect, ganyan. And I also had a chance to work with yung good people na swak din siguro yung interest sa akin. Ganon. Siyempre, hindi ka rin naman, hindi naman yung basta-basta, na nandiyan ka kagad eh. Mm-mm. You put in a lot of work to get to where you are right now. So, you deserve it naman kung ano naman kung saan ka kung saan ka ngayon sa career mo. Mm. Yun lang. So siguro may comparison lang kasi dahil yung iba siguro parang before pa like yung bata pa sila. Talagang alam na nila yung gusto nila, 'di ba? And then nung when they had the chance na ito na school na kukuha ka na ng course, kunwari gusto nila maging doktor, talagang fulfilled sila kasi yun talaga yung gusto nila ever since eh. Pero it just so happens na siguro hindi sa lahat ng tao nangyayari yun. Sometimes you change dreams din eh. Diba? Yeah, So, yeah, yeah. yun. Okay. Ako, ako pangarap ko rin yan na Oo. maging doktor pero Sabi nga ni hindi daddy, naman diba? nangyari. Oo. Pero iba Yeah, rin yung, parang along the way, dun mo rin malalaman kung saan ka masaya. Or, yun nga, yung, nandun pala yung interest mo. Kasi di ba may iba na, kunwari, maganda yung profession nila eh, lawyer, ganyan. Pero, uh, di sila yeah. fulfilled. They'd rather Hindi choose sila something fulfilled, na, yeah. oo, they'd rather choose something na, siguro magano na lang kaya ako, mag-business na lang kaya ako ng kunwari pet store. Kasi parang mas Yeah, mandun yung ano, 'di ba? Very very different ano, yeah. pero iba yung fulfillment at saka yung saya. So, How about Theo, guys? How about Theo? mm, How do you feel about your careers at the moment? Do you right. feel happy, fulfilled? Mayroon pa bang kulang? Mm. Tell us in the comments kung anong nafe-feel nyo ngayon sa career nyo. And then also parang pagka nagde-decide ba kayo, nagma-matter ba yung sige magsi-stick na lang ako dito kasi it pays the bills compared dun sa Like,
like nagsasettle ka na ng bangko Oo, right, 'di kasi it ba? pays the bills. Compared dun sa Which segue yan sa isa nating subtopic mm, is money. yeah, So, syempre, you know, especially ngayon na mahirap yung buhay, do I earn enough? Do I have enough money? right. Di ba? Ako honestly Pero ano it ties up oo, din, Jen. It ties up din. Oo nga, sige, kumikita ka nga. What amount of money would make you happy? Di agree. ba? Eh, yung iba, yung iba, hindi naman masyado malaki yung kita, Mm, pero fulfilled sila sa, you know, sa career nila at sa kinikita nila. mm, Iba, laki-laki yung kinikita tapos hindi pa rin sila masaya. So, what amount would make you happy and fulfilled sa career mo oo. or yung kinikita mo? Mahirap din yun, eh, kasi nga 'di ba sabi rin nila na kapagka halimbawa, tumataas yung sweldo mo, nag-iiba din yung pangangailangan mo, eh, 'di ba? Lumalaki din yung scope mo. So minsan kahit na akala mo, 'pag na-reach ko na 'to yung ganitong sweldo ko, okey na, covered na lahat, ganyan. But then Yun, yun nga, the yun nga end daw yung dapat na hindi mo ginagawa eh. Yun mm, dapat yung hindi mo ginagawa. Dapat, kahit na halimbawa may raise ka na or something like that, you still live within your means. Yung dapat yung sa ilalim pa rin or yung sa lumang sweldo mo pa rin. Kasi kagaya ng iba, pagka yung narinig nila na, oh, may promotion sila or may raise sila, bibili mm, na kagad sila ng bagong kotse. mm, O edi, imbis na nakakaipon ka, yung na-increase ng sweldo mo, napupunta kagad sa panibagong gastusin. oo. Pero yun nga rin yung isang nakakatuwa din, kung hindi ka naman maluho kuya, katulad kagabi kausap ko yung isa kong friend, "Hi Roma." Sabi niya sa'kin kasi tumutulong siya sa family niya dito sa Philippines. Hi, She's Roma. also she's also working sa States. Sabi niya, yun nga, thankfully naman na compared dyan sa Philippines, iba talaga yung sweldo sa Amerika. Yeah. Kaya Mm-hmm. lang the more na lumalaki yung sweldo niya, ang problema naman niya is parang kumbaga malaki din yung kailangan mong ibigay or itulong sa family. So sometimes 'di ba, it also becomes a frustration kasi syempre tayo nasanay tayo sa culture natin na pag pamilya hindi mo naman pababayaan, hindi mo naman matitiis eh. Yeah. Parang Yeah. gano'n. Pero it ties into your fulfillment din. Tignan mo, Right. parang sa akin ha, base ko rin sa akin, pag nung nagsimula kami nakakatulong, halimbawa kila mami o kaya kahit sa'yo, dati Mm, nung nag-aaral ka pa, parang feeling ko, nare-rewardan na ako sa ganun to see right. you guys like, I-enjoy naman yung nabibigay namin. You know, I don't know about the other people, but yun yung pakiramdam ko pagka yung nakakatulong ako. Oh, you Mm, know, pag dito kagaya dito sa amin, pag nabibilang ko yung mga anak ko ng mga gusto nila, you oo. know, si Ate Yun yung Mote, pag reward. nabibilang ko ng, oh, yun naman yung fulfillment ko. Mm, I don't strive to like, you know, yung masyadong galante na mga regalo or something, but yung just the basics of like, just to get her coffee you know, every so often, pagka mm, gusto niya ng let's say, coffee, alis kami, punta kami ng coffee run. oo. Uh, Masaya na ako sa ganun, yung maliliit na bagay. So it just depends, you know, on how you, it's a matter of perspective too, also, kung ano yung ikasasaya mo. Mm, Kaya ano, kami, amateurs na ah, kami ha. start pa lang kami, start up. Ah, So, yung mga gusto bigay ng feedback or ano ba tawag nito? Ano tawag doon, Jen? I'm blanking. suggestions or Yung mga comments. suggestions, Yeah, gano'n. Oo, comments. you were welcome. Mm, We're not pretending to know anything here. mhm. Um, ano pa ba? Isa pa sa subtopics is yung relationship, family, friends. Andun Yeah. pa ba yung mga, you know, one of the things that I'm proud of, yung mga barkada ko nung elementary at high school hanggang ngayon closely, ano ba bang tawag dun? Meron pa rin kaming communication, kumbaga. Mm. Oo. You know, we have our own lives and stuff like that.
successful na rin yung mga kaibigan ko sa mga buhay-buhay nila. Pero we make it a point to converse, talk. Nasa iba't ibang lugar na rin kami, pero we do find time to like, kamustahan and stuff. Which is good. Sometimes I turn to them like, pag yung masyado kang nabuburaot sa buhay or something like that, I turn to them and my friends would, message me, kamusta naman dyan, pare, ganun, ganun. So, Mm. I think ikaw, ganun pa oo, din. gano'n din. Kasi yun nga, yung katulad nung sinabi ko sa'yo, yung kausap ko lang kagabi, si Roma, she's my Mhm. friend since elementary and kahit ngayon na nasa ibang phase na kami ng buhay namin, she's also a mom right now. And yun nga, ang laki ding time difference namin kasi nasa US din siya. Pero we make it a point na kung hindi man kami nag-uusap, yung uso ngayon na nagse-sendan lang kayo ng mga reels sa Instagram just because a simple video or reel reminds you of them. It matters eh. Tsaka, ang laking bagay din na talagang itong mga naging kaibigan mo ever since, part na talaga ng family mo. Kasi biruin mo kahit na malayo sila 'di ba nung nawala si daddy, andiyan yung nagpadala sila nung may representative from their family na pumunta dun sa wake. Tapos nung nag-birthday si mommy nagpadala pa siya ng bouquet. 'Di ba yung things like Mm. that na, hindi na basta simpleng pagkakaibigan lang. So yun. Minsan nga parang mas pamilya pa yung kaibigan eh. Oo, If sa totoo. totoo, kapamilya. Totoo. And siguro ano lang, parang when it comes to yung family naman, thankful lang ako kasi nga yung family naman natin is very close. Well, I get it na siyempre yung iba rin, iba-iba rin naman yung sitwasyon sa pamilya. Siguro lang yung sa atin, iba yung pagka-mold ni daddy tsaka ni mommy. Kasi siyempre katulad niyo 'di ba, you already have your own families. Pero kahit na nag-asawa na kayo, hindi nawawala yung araw na tatawag kayo sa'min, ganyan, magche-check up kayo sa'min ni mommy and it matters a lot, 'di ba? Sometimes, sabihin ko din sa mga makikinig, yung kami ni Mariel, we don't talk every day. Mm, Sometimes there be times na isang linggo, isa't kalahating linggo, hindi kami nag-uusap. Pero we do make it a point niya na magte-text every once in a while, o kamusta ka naman dyan, kamusta si mami, and things like that. So, nandun pa rin yung bigay. Ganon din yung sa kapatid ko kasi my younger brother, he's in New Zealand. So, nagte-text din lang kami. There's constant communication as to how things are going. Kamusta naman kayo dyan? yeah, oo. Mga ganun bagay-bagay. Yeah, Kasi one of the things that I've learned here sa living here in the United States, ang daming pamilya na hindi nag-uusap. yun nga, eh. Yung mga magkakapatid hindi nag-uusap, hindi nagkakamustahan, like years talagang hindi. Ako, ang iniisip ko, hindi ko makaating yata na hindi ko kayo makakausap. Parang Oo, hindi, oo, may time na nagiging busy tayo, pero hindi ko pa pwedeng hindi kayo makakamustahin. oo. I think Basta yung constant communication pa rin yung ano, ang ano lang naman kasi, yung iba kasi, kaya parang feeling na hindi sila naging successful is because, yun nga, hindi naman sila ewan ko, parang there's nobody to share it with or something like mm, that. Dahil malayo rin naman sila sa mga pamilya nila. Ganun, ganun. totoo. Feeling ko rin kasi parang kahit at my age, 'di ba nagse-share ako sa inyo nila kuya madalas, ni Kuya Jaja madalas. Ganun. Malaki din yung influence or yung guidance na nakukuha ko sa inyo and kumbaga yun din yung nakakatulong para mag-shape ng decisions ko, 'di ba? Maganda rin kasi na ano 'to, parang meron kang nakukuhanan ng ibang point of views. Kasi siyempre minsan ikaw, ang alam mo lang kung anong gusto mo pero hindi mo talaga nawi-weigh yung consequences and yung mga impact ng magiging actions mo. So, Pero kumbaga, ikaw, dapat bigyan mo rin yung sarili mo ng yeah. credit kasi bigyan mo rin yung sarili mo ng credit kasi kagaya namin ni kuya mo dyan, we do
base our decisions and stuff like that. Kasi meron kaming spouses, you know, Mm. and then ikaw nag-decide ka, nag-ano ka ng mga decisions, ikaw lang mag-isa. So you take on things by yourself, which is a pretty good accomplishment in my book. You know, Mm. mahirap yung ginagawa mo kasi kami may katulong kami sa buhay. Ikaw wala ka pang pamilya. Meron kaming enough na tapos meron pa rin kaming um, yung iba yung may anak ka din. Siyempre, iba rin yun. Mm. Inspiration pa rin yun. Or, Mm. it just keeps you going. Yung ano ba, may mga anak ka na gano'n. May sarili kang pamilya. You know, yun. Okay. So, Yung, yung next, ito parang very, hindi ko alam, maraming areas na pwedeng tingnan to eh. Sa mm. personal, you know, Mm. personal, when it comes to like personal matters, um, nakita mo na ba yung purpose mo? Or na-achieve mo na ba yung purpose mo? Or yung gusto mong i-achieve? Mm. Um, when it comes to like, ano ba to? Um, Nakatrap ka ba sa parents mo or something? Uh, kinukumpara mo ba yung sarili mo sa iba? Mm. So, yung purpose, um, ako, masaya ako eh. Masaya ako sa ginagawa ko at the moment. Um, I work two jobs. I work yung sa medical billing. Um, Hindi ako bossing or whatnot, but I feel fulfilled dun sa job ko. I'm able to help people, you know, patients and stuff like that. How with regards to their bills, I'm a people person, so I find joy helping other people. Mm. Um, the other job naman that I have is in retail, but I'm basically part of management. Yun din, ganun din. Mm. Nakakatulong ako sa mga tao, sa mga customers and stuff. I do train, share my knowledge to sa younger associates or newer associates, which I find joy in that. So I don't need to be like yung bossy or something like that. There are times when, I mean, we've talked about it, I would love to have my own business. Mm. Pero especially at this point, lalo sa economy, ang masyado malaking risk involved. So, yun. Yeah. Yung akin, madalas mo naman naririnig sa akin yun kayo. Kasi, yun nga minsan sinasabi ko sa'yo, parang hindi ako masaya. But then, parang lately na-realize ko na maybe because hindi ako ganun ka-grateful for what I have. Kasi nga, maganda naman yung trabaho. Kumbaga, everything that I need, I have right now, 'di ba? It's just that, syempre, nasa iba't ibang phase lang din siguro tayo ng buhay. But, we're getting by. I mean, maraming dapat ipagpasalamat. And, siguro, yun nga, yung sa purpose naman, everyday, parang kumbaga nasa ano pa rin eh, nasa journey pa rin ng pag-discover kung ano pa yung purpose mo. Pero right now, I do what I need to do for myself and for mom para makasurvive every day, di ba? And thankfully naman, nakakasurvive naman tayo. So, It's all a matter of perspective mm, also. Tama ka. Minsan you take things for granted of mm, what you have, you know. Um, and then you see other people, you know. I think part of it also is kasi malaking influence ng social media. yeah, So we have access to social media and stuff like that. So parang yun yung ano mo kasi ang nakikita mo lang naman basically sa social media is yung good stuff. eh, good stuff. Oo, yung mga Yeah, ganun. Yung iba naman, pinipili lang naman yung mga status nila eh. yeah. So, yung ibang tao, ganun, parang, ay, bakit siya, ganun. Oh, yung You iba know, parang eh, wala siyang hindi problema, naman, no? Sarap yung oo, yung, hindi naman pala talaga. So, yun nga sinasabi nila, minsan yung hindi pa mga nagpo-post, yun pa yung mga talagang masasaya kasi they don't need validation from other people para, maging masaya. yeah. So, ayun.
So, ano ang So, final note ma- ba natin dun, kuya? mag-wrap up muna tayo. Basically, yung ano natin na bakit wala ka pang alam or something, it's, for me, it's all a matter of perspective. Hindi naman yung talagang um, wala kang alam. It's probably you just need to change your perspective on things and how you see things. Hmm, Um, Maganda yung sinabi mo kanina, you know, sometimes we just take things for granted. We're just not grateful of for what we have. mm. So maybe we have to look up within us or we have to dig deeper sa atin para ma-realize mo na talagang, pala meron naman pala ako talagang Hmm, something to be proud of. yeah, Or nakita ko, ito na pala talagang purpose ko eh. So, mm. Nakakalimutan mo lang because you're too focused on others and not yourself. yeah, Sabi. yeah, yeah. So kung yung invite ko lang yung mga makikinig sa atin, bigyan niyo kami ng comments or feedback as to, gusto ko rin malaman yung inisip ng ibang tao. Oo. Where you guys at in terms of yung sa achievement niyo sa buhay, ganyan, masaya ba kayo? Say anything, we're open for that. Mm. Yeah. So yun, yun na yun. Well, Again, we'll move on we'll wrap this up. Like I said, hindi naman kami professionals or anything like that. Let us know any other topic or something like that. Yung hindi namin na discuss or mhm, something. So, but we have our next episode. Still conquering adulting, pero ibang topic naman. yeah. And also, I'll be creating our social media. So, paki-follow na Social lang. media, Oo. social Maglalagay media ako ng parang merge. Instagram, YouTube, and TikTok. So, hope you guys follow us there. And yun, gusto Yeah, rin naming matuto sa inyo. So, yun. yeah. Palike Oo. para. Ano yan? Pa-like, share, and subscribe. So, yun. Yeah, yeah, yeah. Well, we'll see you guys next episode. Thank you sa mga makikinig. We'll see you guys next time. All right. Again, I'm Marielle. Okay. And I'm Ruben. And this And we is are the Usibs. the Uses. Thanks, guys. Okay. Bye. Bye.